Pilipinas, wala na mangyayari. 9 or 10? May trabaho rito pero hindi naman sapat para sa pamilya na. Wala naman po mga trabaho available pa po for local job. Kaya 4 years na ako sa Qatar, then naka 6 months na ako sa Abu Dhabi, UAE. US or UK siguro. Nakatunganga lang naman kami dito. Makaipon. Yun lang. Hindi sufficient yung kinikita rito para tumuhay na ako. Ako, nabako na ako, pero parang hirap pa rin kahit may trabaho. Try ko muna kasi mahirap ang buhay dito. Kita ka man dito, ito yung babayaran mo, ito lang yung kita mo. Ang hirap. Pero wala, talaga lang yung kailangan. Pagsapa na lang. Nakatanaw sa bukas na maaliwalas, tumutungo sila sa malalayong lupain. Sa pag-asang doon ang katuparan ng simple nilang mga pangarap, araw-araw silang lumilisan. Ito ang bayang nagtutulak palabas ng kanyang pinakapursigidong mga mamamayan. Sa buong mundo, pang-apat ang Pilipinas sa pinakamaraming iniluluwas na mga manggagawa. May mahigit sa 10 milyong overseas Filipino worker at nadalagdagan pa ang bilang nila. Silang sabik na itawid sa kahirapan ang kanilang mga pamilya. Silang sabik na umunlad ang sariling mga buhay. Tinatawag silang mga bagong bayan. Hahanapin ko aking kinabukasan na di matagpuan dito sa ating bayan. Ang bilyong-bilyong dolyar na kanilang ipinadadala ang sumasalba sa ekonomiya ng bansa. Ngunit hindi lahat ay nakababalik ng matiwasay sa kanilang mga mahal sa buhay. Marami sa ating mga kababayan ang umuuwing nakasilid na sa mga kabao. Sa cargo area ng Ninoy Aquino International Airport, ibinababa ang bangkay ng mga migranteng Pilipino. Halos araw-araw ang dating nila rito. Sa halip ng ngiti at yakap, pananangis at luha ang sumasalubong sa kanila. Ang kanilang mga pangarap at sakripisyo, tila nauwi sa wala. Hindi man nakapagtapos ng pag-aaral, gustong makaangat sa buhay ni Eugenia Baha. Taong 2006, nang magtrabaho siya bilang domestic helper sa Saudi Arabia. Sa unang niyang sweldo, ibinili niya ng kalabaw ang kanyang mga magulang, mga mahirap na magsasaka sa Bohol. Talaga napahanga sa kapatid niya. Hindi ko talaga isipin mo pa yung yung ibang bansa. Kahit pwede ka naman dito kumita. Pwede naman dito, kulang lang. Sabi niya, kahit papano doon, kahit kunti lang din sahod ko, kahit papano, sapat na rin. Noong huling bahagi ng 2007, biglang tumigil ang padala ni Eugenia. Ilang buwan na pala siyang hindi sinasweldo. Pagdating ng Enero, isang kagulat-gulat na text message ang kanyang ipinadala. Tulungan niyo ako dito. Kasi Bisaya pa nga yung niya. Tulungan niyo ako dito. Parang awa niyo na. Gusto ko nang umuwi. Tapos sinagot naman namin, bakit? Kasi sabi mo naman okay, ganun. Kasi bago mag New Year, may naaamoy ako na mabaho na usok, maamoy daw na usok. Hindi ko alam kung ano yun. Katapos nung maamoy ko yun, hindi ko alam kung ano nang ginawa nila sa akin ng amo ko. Parang mabaliw ako, sabi ng ganun. Hindi na nakontak muli si Eugenia. Iniulat na lamang sa pamilya ang kanyang pagkamatay noong 18 ng Pebrero taong 2008. Ayon sa kanyang amo, nagpakamatay ito sa pamamagitan ng pagbagok ng ulo sa tiles ng banyo. Pero paniwala ng pamilya, foul play ang naganap. Bukas namin, talaga, ito yung ulo dito, UP talaga as in, hindi ko alam kasi may,
talagang di ko nga alam kung binagok mo yung sarili mo sa yung ikaw magbagok sa dingding kaya o sa party. Di ko alam kung kakayanin mo ba na mabagok ka ng gano'n. Kasi parang pinalo talaga ng flat na bagay. As in, makita mo na skeleton na. Talagang payat. Talagang 32 kilos na siya. 47 kilos daw yun siya. Dito, balik ng ngipin. Gas-gas yung mga dito niya. As in, may mga talaga siya. As in, mga bugbog niya. Ang lalaki talaga ng bugbog dito sa mga parte, dito sa mga paa. Dito sa mga braso. Napaka-brutal po nangyari. Reklamo ng pamilya, nang matanggap ang text message ni Eugenia, ay agad silang humingi ng tulong sa Department of Foreign Affairs at sa recruitment agency. Pero nagpabaya ang mga ito. Pa rin. Walang linaw. May kibaka pa rin ako na sana malutas kung anong tunay na pagkamatay na talaga ang punot dulo.